Sa video ito, matututo kayo kung paano i-maintain ang makina nyo para laging maganda ang tahe, iwas pa repair, hindi masiraan ng pyesa. I-discuss natin dito ang pag-alis ng mga nakasingit na sinulid, paglinis ng ngipin, pag-oil sa mga metal parts, pag-check ng belt sa pulley ng motor at hand wheel, proper handling ng power cables, tamang paggamit sa mga knobs, at proper storage. Paalala lang po, pakipindot lang po ang subscribe button, pagkatapos ay ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong importanteng video na may upload natin sa channel na ito. Unang-una, dapat laging pupunasan ng makina. Punasan ng malinis na basahan, paligid niya, kahit sa likod. At pangalawa, dapat wag nyo itong hayaang nakakalikot ng mga bata. Usually yung mga 5 years old pababa, pag nakakita sila ng ganyang mga makina, nagiging curious sila, sinisimula nilang buting-tingin yan. Iwasan yung maabot nila yung mga makina nyo para maiwasang madisgrasya rin yung bata. Ganun din, baka ma-damage yung makina nyo at mawala yung mga setting. Sumunod, dapat dahan-dahan sa paggamit ng makina, lalo na kung hindi ka pa masyadong sanay. May mga controls yan, dapat dahan-dahanin ang paggamit at pag-adjust. Kung sakali man na may nangyaring hindi maganda habang nagtatahi kayo, kailangan itigil nyo muna ang pananahe at huwag nyo puwersahin, kasi yung iba nag-i-stack up yan, nabubuhulan ng sinulid. Iba pinipuwersa rito, hinahawakan at pinipuwersang ikutin para mawala yung pagka-stack up. Mali po yun, hindi dapat gawin yon. Kapag ka naman na nag-operate na rin at gagamitan nyo na ng pedal, syempre tamang paghawak dito sa mga connector na to para maikabit nyo rito sa gilid. Hawakan nyo dito mismo sa plug. Huwag nyo nga hawakan dito sa wire, kasi ito madalas to nagkakaroon ng disconnection dito dahil sa dito tayo mahawak dito instead na dito. Dito ang tamang paghawak, pagka isusuksok nyo siya ganyan at bubunutin nyo siya, dito rin ang paghawak. Ganun lamang. Ganun din dito sa kanyang plug papuntang outlet, dito rin ang paghawak natin. Iwasang humawak dito habang binubunot siya or sinasaksak. Dapat dito. Siyempre iwasan nyo lang hawakan yung metal parts na yon, may harang naman dito kaya medyo safe naman siya. So dito ang tamang paghawak, pag isasaksak nyo na at bubunutin. Para naman sa tamang pag-maintain itong makina, usually dapat gawin itong maintenance na routine na to every month or every 2 months. Depende sa dami ng workload nitong makina. Usually ang ginagawa ay ino-open natin yung mga takip. Yung mga takip na ganyan. Minsan pwede mong i-open yan dito, yung iba minsan hindi, katulad nito hindi, dito siya sa ibabaw. Pwede nyo i-open to para makuha yung takip. Then pwede nyo rin i-open itong takip niya sa mechanism niya sa ibabaw. Pagka na-open nyo na to, pwede nyong langisan itong mga metal parts. At ganun din, pwede mo na rin silipin kung merong mga sinulid or mga naka-stack na hindi naman dapat nasa mga pyesa na to, katulad nitong mga part ng pyesa nitong take up. Ito kasi ang thread take up. So minsan nabubuhulan dito ng sinulid, hindi napapansin, may naiwan pala rito ang sinulid, or dito sa part niya sa loob. Usually nangyayari yon kapag nagre-rewind tayo ng sinulid, and then hindi natin naalis yung sinulid sa karayom, kasi minsan nagre-rewind tayo ng sinulid dito sa rewinder nya. And then
Habang nagre-rewind tayo, hindi natin napansin na hindi pala natin natanggalan ng sinulid yung karayom. Sinulid na yon, minsan pumupulupot siya dito sa mga mechanism netong needle bar ng thread take up. Ayun minsan ang nagiging dumi na umiipit dito sa mga parts na to ng thread take up. Kailangan nyo maalis yun. Kung sakali man na napansin nyo na nabulang kayo ng sinulid at nagpulupot dyan, kailangan nyo i-open yung takip nito at ma-check yon. Otherwise, pagka hinayaan nyo may nakaipit na sinulid dyan, sisirain yung parts na yan habang ginagamit nyo, and then balang araw kakalog na yan, o baka biglang kusang matanggal yan or biglang may madamage pa na ibang parts. Then sa paglalangis, usually ang lalangisan nyo lang lahat ng mga metal parts tsaka yung mga moving parts. Ayan, tulad nitong needle bar, ayan, lalangisan nyo yan. Usually mga isang patak lang, kasi hindi nyo naman dapat yan langisan ng marami, dahil ito galing sa factory. Ginagamit dito ay ang electronic grease. So usually hindi na yan na dapat langisan, maintenance free yan dapat. Pero kung itong makina tumagal na ng mga taon, binibilang sa inyo, siyempre kahit electronic grease yan, natutuyo din yan. So yun, sa paglalangis hanggat maaari, tulad sinabi ko, kailangan yung mga moving parts, moving metal parts, dapat malangisan nyo yan. Kung pwede nyong itihayang ganyan na makina, lalangisan nyo itong needle bar kasi may bushing yan. Tapos ganun din yung pressure bar, nasa likod na part lang ng needle bar, kasi syempre tumataas baba yung pressure foot natin habang nataas baba rin yung ngipin. Kailangan din malangisan yung bushing dyan. Ganon din sa loob, kung kayang abutin ng oiler nyo yung mga moving metal parts sa loob, langisan nyo na rin yan. Usually isang patak lang, sapat na yan. Pagkatapos pwede nyo nang i-close. Sa paghigpit naman ng mga tornilyo, sana tatandaan nyo kung paano nyo in-open yung mga tornilyo. Tandaan nyo kung gaano lang siya kadaling ma-open. Tantyahin nyo rin din na dapat ganun din kahigpit ang gagawin yung paghigpit sa tornilyo na yan. Kasi minsan may tornilyo na bumabaon sa plastic lang, meron namang tornilyo na bumabaon sa bakal, yung tinatawag na metal screw tsaka yung plastic screw. Meron ding wood screw na wala naman dito ng wood screw, no? Isa pa, sa pag-check naman ng ibang problema nito, usually minsan may mga sinulid na napupunta rito sa hand wheel. Malalaman nyo yun usually pag inikot mo yung hand wheel, may makikita kang dulo ng sinulid. Ibig sabihin yan, kumain ng sinulid yung hand wheel mo, kailangan maalis mo yon. Meron din naman palang ibang makina na nasa labas yung motor nya, dito nakakabit. So, nandito yung pulley ng motor at may belt yon, papunta naman sa hand wheel, dito sa hand wheel. Usually kumakain din ng sinulid yon dahil hindi maiwasan, or minsan tela. Usually dapat i-check din yon para maalis yung mga nakasingit na mga sinulid, kasi kung hindi, pag marami ng sinulid yung either yung pulley ng motor or yung hand wheel ng makina, hihigpit yung belt nyo. Pag humigpit yung belt nyo, mahirapan yung motor nyo umikot, mabilis siya mag-init, baka mag-overheat. At isa pa, baka ganun din na mangyayari ito sa hand wheel. Hihigpit din yung hand wheel kasi syempre puwersado yung hand wheel papunta ron sa way na yon dahil humihigpit yung belt nyo. So yung bushing ng hand wheel, puwersado rin. So parang mahigpit din yung ikot ng makina nyo. Nahihirapan din yung motor nyo, mag-overheat. So yun yung tamang pag-maintain ng belt ng motor. Ito sa ganitong mga model, since naka-enclose siya sa plastic na to, mahirap siyang buksan, hindi yan basta-basta mo open tong casing nito. Kaya bihira pasukin ng sinulid dyan dahil maganda pagkaka-enclose na itong makina na ganitong klaseng portable. Habang nag-ooperate na kayo sa pag-adjust na itong mga knob, dapat gentle lang ang paggamit nyo nito.
Usually, ito yung nagdadala ng stitches, yung mga design ng stitches. Kung gusto nyo straight lang ang tahi niya, kung gusto nyo ng zigzag. Usually, pag nag-adjust kayo nito, siguruhin nyo na dapat tong karayom nyo nakataas. Kasi, pag nakalubog yan, at nag-adjust kayo rito, nakita nyo gumagalaw yung karayom. Ayan. Imagine niyo pag nakalubog yung karayom nyo, nag-adjust kayo, tapos may tela, malamang na bumaluktot ang karayom nyo. So iwasan nyo mag-adjust dito habang nakalubog ang inyong karayom. Siguruhin nyo nakataas yung karayom bago kayo mag-adjust dito sa stitch selector. Ganun din dito sa ibang mga adjustments nya. Ito sa stitch selector, yung length ng stitch. Hanggat maaari, ito hindi naman siya maselan sa kung nakalubog yung karayom mo, hindi. Pero galingin na rin na ganon. Every time na mag-adjust kayo sa mga to, sikapin nyo na nakataas yung karayom. Ito sa position ng karayom, importante din to. Dapat pag nag-adjust kayo rito, siguruhin nyo na yung karayom ay nakataas, hindi nakalubog. Ito naman ay sa lapad ng stitches. Hindi, sa tension pala na sinulid. Ito, tensioner ng sinulid. So ito naman sa lapad ng zigzag niya. Sa lapad ng zigzag. So ito yung kapag magre-rewind ka, engage mo siya. Pag nakapasok na yung bobina, tutulak mo na siya ron para umikot siya pag andar ng makina. Okay, ito naman yung sa paglilinis ng ngipin ng makina. Taas nyo yung pressure foot, tanggalin nyo itong pressure foot pag nakataas na. Okay. Tapos tatanggalin nyo yung kanyang throat plate. Ito po yung throat plate na sinasabi, itong malapad na plato na to. Tatanggalin nyo yan para ma-expose yung kanyang ngipin. Ang tawag dyan sa English yung feed dog. So pag natanggal nyo yan, kailangan yung linisin yung ngipin ng makina kasi yan yung kumakamot sa tela. So usually nakakakuha yan ng mga himulmol. Pagka tumagal, naiipon at syempre titigas yun. Habang sobrang dami na nang naipon niya, yun ang magkokos ng friction between the feed dog and the throat plate. So mangyayari kung may friction na yon, imaginein mo puro dumi ito. Okay, puro dumi yan, and then mape-press siya dito between dito sa mga part na to na throat plate. Mapupuwersa ngayon ng movement nitong inyong ngipin. So may mechanism yun sa loob. Pag gumagalaw siya, ganyan, mapupuwersa yun. Syempre hindi tama yun kasi hindi naman siya design para doon ng load na pwede sa kanya. Yung pagkamot lang doon sa tela para umusad yung tela. Isa pa, ganun din yung inyong throat plate, so mapupuwersa din yun. Hindi naman siya design para doon. Usually napuputol yan. Nagkakaroon siya ng putol dito, 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 dito. At minsan pa, kung mapapansin nyo, ibang throat plate parang nakaumbok pataas na ganon. Ayan, para siya nakaumbok pataas. Or yung iba naman kusa na lang na kakabiyak-biyak, kakahiwa-hiwalay. Pero bihira naman yung ganon. Pagkatapos yung malinis yan, ang paglinis nyo, gamitan nyo ng screwdriver na maliit, sungkitin nyo ng paganyan. Ayan, para makuha nyo yung mga tinga. And then pwede nyo rin gamitan ng brush. Ayan, para maalis yung iba pang natitirang mga dumi. Pagka malinis na, pwede nyo nang i-close. Ganun din, tatandaan nyo paano nyo inopen yung mga tornilyo, kung gaano lang siya kahigpit. Ganun nyo rin na ibabalik. Huwag nyo sosobra ng higpit, huwag nyo rin na hayaan na maluwag kasi pwede rin mag-cause ng problema yon later on sa makina. Meron po akong ibang video kung paano gamitin yung mga tools, iba't ibang klaseng tools, kung paano i-maintain
at kung ano yung mga tools na kailangan nyo para magamit sa sewing machines nyo pag ma-maintain. Okay, tapos ibabalik nyo itong kanyang bobbin. Ay, susuot nyo pag ganon. Pati po yung pagsuot ng mga sinulid, meron po tayong video nyan. Pakihanap nyo lang po sa channel natin, or pwede nyo rin naman po i-autoplay para mapanood nyo lahat ng mga video na magiging kapaki-pakinabang naman kung kayo ay may sewing machine sa bahay. Okay, huwag nyo hayaan maipit yung sinulid na yan dito sa throat plate dahil mahirap po yung tanggalin. Ayan. Okay, so yun lamang po ang pwede kong maituro ngayon tungkol sa tamang pag-maintain ng inyong portable sewing machines pambahay. Pinakahuli na lang po ito sa proper storage niya. Ito ay hindi dapat nilalagay kung saan-saan na parte lang ng bahay. Usually dapat po to above the ground. Alam niyo naman yung sahig natin sa gabi at madaling araw, may moisture, nandiyan yung moisture sa baba, yan na nagkokos ng kalawang. May part ng makina nyo, yung metal parts nya na ubos na yung langis, medyo natutuyo na yung langis, kakalawangin po yan. Mas maganda kung magawa nyo siya ng kumot or plastic, yung minsan yung mga ganito may kasamang plastic bukod dun sa iba merong casing na plastic, meron pa talaga yung iba na plastic cover. Pero ang ina-advise ko, mas maganda kung kaya nyo na rin tahiin, kuha kayo ng katsa. May nabibili namang katsa, tahian nyo siya ng pinakakumot nya para yun ang magsilbing protection nya against moisture, para maiwasan na yung mga katulad ng ibang mga metal parts na kinakalawang. So magmumukhang luma yung makina nyo. Ito may mga parts nya na mas maganda habang tumatagal yung makina nyo, kumikinang pa rin yung mga metal parts nya. Tsaka iwasan nyo na ilagay dun sa part na madadaganan siya or matutungtungan siya, kasi may mga parts siya dito na sa ibabaw na hindi pwedeng madaganan, lalong lalo na yung mga wala ng case. Kasi usually yung mga gitong makina meron siyang casing plastic casing. Kahit na may plastic casing siya, hindi rin ho siya pwedeng daganan. Usually dadaganan mo pa ng mga unan or ng mga kumot or ng mga maleta, hindi pwede kasi plastic casing lang yon. Usually nagka-crack yon. Over time lumulubog din yung plastic noon, at pagka ito na ang iniipit ng anumang bagay na ipinatong niya sa ibabaw, natural na madedeform din to dahil plastic lang din casing yan. So yun lang po muna para dun sa iba nating mga video, i-search nyo lang po yung channel natin. So bago tumawag ng mekaniko, isipin nyo muna kung anong pinakahuli nyong ginagawa sa makina bago siya nagkaroon ng diferensya. Tapos alamin nyo kung ang makina nyong portable ay 110 volts ba, makikita yan dito kung 110 volts ba siya o 220 volts. Tapos kung electronic type ba siya, meaning meron siya mga LCD display dito or may mga kung ano-anong umiilaw dyan. Kasi kung 110 volts siya tapos electronic type, may mga parts siya na hindi makikita dito sa atin sa Pilipinas, so malabo na siyang maayos. Baka magbayad lang kayong diagnostic fee sa mekaniko. Siguruhin muna kung napalitan na ba ng bago yung karayom. Okay, kasi minsan bumabaluktot lang yung karayom or tama yung tension nyo. Ito ang tensioner natin, ang sinulid, kasi baka naman sobrang luwang.
or baka sobrang higpit kaya nagpapatid. At ganun din, baka may nakabarang sinulid dito sa bobbin case nya or sa bobbin. Okay. At minsan naman wala sa setting yung mga knobs nya, yung mga to wala sa setting. Okay, kaya hindi nyo ma-achieve yung tamang tahi, kaya akala nyo may diferensya na yung makina. So yun, kapag ganun pa rin, pwede na itawag sa mekaniko. At pwede rin naman kayong humingi na advice sa mekaniko. Tatanungin din naman kayo kung anong mga setting na nangyari sa makina at anong pinakahuling nangyari bago nagkaroon ng problema. So matutulungan din kayo, wala namang bayad yung pagtatanong sa mekaniko. Okay, para sa mga sewing machine needs, kontakin lamang po ako. Mag-message kayo rito sa comment section natin, whether kailangan nyo ng makina or may kailangan kayong parts o meron kayong ipapaayos, kontakin nyo lamang po ako.